Hello, good morning mga ka-jobs. Welcome back to my channel. Makulimlim ang panahon ngayon. Sana wag lang umulan uli. Kasi kahapon medyo umambon eh. At least sana ngayon wag lang sana umulan. Ngayon pagpatuloy natin ang paggawa ng bubong. Magbububong tayo. Pero una kong gagawin is magli-layout muna ako ng wiring mula sa loob ng shed papunta sa kabilang extension. Magwa-wiring ako doon para sa ilaw kasi ng gabi pag madilim na hindi na tayo makakita sa loob, kaya lalagyan natin siya ng ilaw doon sa loob. Okay, at magsimula na tayo. Bali dito para tayo kukuha ng ilaw. So connection niya mula dyan papunta doon, maglilinya tayo ng wire mula dyan papunta doon. Tapos ito lang isa lang ang switch niya rito. Yan ganyan. So magli-layout na tayo ng wiring. Ito palang gagamitin natin na wire, yung 1.5 square millimeter na 3-core. Yan siya. Yan, patatakboy natin yan doon. Sa mga ilaw kasi at saka sa switches 1.5 square millimeter na wire ang ginagamit. Pag sa mga outlet is 2.5 square millimeter na 3-core wire. Yan. So okay. Magsusukat tayo ng ng wire, tapos katin natin para natin doon ipasok yung mga 2 metro. Tatakboy natin doon sa mula dito sa loob papunta sa labas. Okay? Ngayon natin tuloy tayo ng wiring. Lapit ng heat para ito, nakalusot na yung wire dito. So dito tayo maglalagay ng ilaw dito banda para yung liwanag niya pag dito. Yan. So ito na, may nakabang na naman. Ngayon maglalatag na tayo dito na babalikan na natin siya ng USB board para makapagtugtog na tayo. Okay? Sunod guys, pakatin mo muna itong hirapan, plywood, yan. So make sure na yung between siya rito para pag latag natin sakto siya sa gitna. So yan, tapos pakatin mo rin dito. Yan.
natin doon sa ano, sa bubong, i-apply natin dito. So, 1 niya. Yan. Gagamitan natin ang putik. Gagamitan natin. So, kailangan ko ng katulong kasi para makapag ano, kapag print tayo ng line. Pagkarang putik. Saka natin ngayon kakatingin ng ano, circular saw. Okay? So, ilalagay natin to doon sa taas ng bubong, okay? Ngayon na plaster natin, na ilagay na natin tong ano, yung USB. So, hindi siya pantay doon dahil mayroon siyang poste. Ang gagawin natin, kakatingan natin yung poste doon sa ilalim. Doon, so susukatin natin siya, tapos kakatingan natin ng jigsaw para patag siya, ano niya siya rito. Okay? Pasensya na kayo, nakamas ako kasi malikabok eh. Pumapasok sa nalalamunan ko yung alikabok, kaya nagmas lang ako. Ito ngayon yung gagamitin natin, ito yung framing nailer. Yung pang ano, ang tawag nito framing nailer. Yan, puro din siya cordless at saka brushless siya. May kabigatan to eh, yung ano na to, yung framing nailer na to. Tapos ito yung ano niya, ito yung cartridge niya, yan, yung pinakapako, yan, yun siya. Yan, ito ano, 70 mm ang taas nito, 70 mm or 65, parang basta parang ganun ang ano yan, ang haba ng ano, ng nail niya. Yun ang gagamitin natin pag patako dun sa USB board sa bubong para maganda ang kapit ng ano niya. Yan, tapos ipapasok yun dyan siya, tapos ganyan. Yan, ready for ano na siya, ready for ready to use na siya. Yan, okay. Yan siya, pag wala ng bala, pag maliit na lang, siguro mga 5 piraso na lang cartridge na sa loob, hindi na yan siya maandar. Yan, tingnan. Yan. So, kailangan siya dagdagan ng cartridge. Yan siya. Ayan, tapos na natin paggawa ng bubong. Yan siya. Bubungan na natin ng ano,
extension shed. Ang susunod natin ay yung yung polyurethane membrane, tapos lalagyan natin siya ng 1x2 para sa slate na, para sa pinaka niya talaga, bubong. Yan. So yan yan na yung resulta ng natin. Yan, nakapag na tayo, cover na. So maglalatag na naman tayo ng polyurethane membrane. Okay, nakalagay na tayo ng ng polyurethane membrane. Yan, yung plastic polyurethane membrane yan. Tapos lalagyan natin yan siya ng ng 1x2 na para pinaka-frame ng ng roofing ng slate yan. Yan siya, lalatagan na natin siya ng 1x2. Okay. Bali natapos na natin yung reframing ng para roofing. Yan. So, yan na lang ang kulang nito, yung slate na bubong, saka yung mga gutter at saka pintuan. Yun na lang ang nito, kulang. So, yan. Saka yung nga pala, yung sleeve, yung pang corner. Yun na lang kasi kinulang na tayo ng kinulang na rin ako ng kahoy. Pero yung pangpintuan, meron tayong bukas kasi mag-report na ako doon sa project. Tingnan ko lang kung makatuloy tayo kasi lockdown dito ngayon. Kaya kung sakaling hindi tayo makatuloy, tutuloy ko sa paggawa para matapos na kagad to. Yan. Okay. Shoutout muna tayo. Shoutout na pala kay Perho 2020 ng Norway, at saka kay Rolly Marshall ng UK, London UK, si Boss Yoki ng Davao. Shoutout po sa inyo, at saka kay Madam Richard dyan sa Davao, at saka kay Jojo Carpio ng London UK. Shoutout po sa inyo. At saka kay Ma'am Alma Anderson. Maraming salamat po sa suporta at saka sa laging panonood ng mga video natin. Maraming salamat po sa inyo. Saka kay Brian Dagidbiban, maraming salamat din sa inyo. At saka kay AC Chasey ng Wales, UK. Shoutout po sa inyo dyan. At saka kay Bilab dito sa Dublin, maraming salamat. At saka kay sa taga Team Dorimi, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po dyan sa inyo. Maraming salamat sa support na binibigay nyo po sa akin. Hanggang dito lang po tayo. Sa susunod ulit, huwag niyo palang kalimutan na paki-like naman ang video natin. Bye-bye.